Kayo makapalit, tahasan ko sinasabi ito, ako po ay walang kinalaman sa kasong ito. Dinala ako sa Muntinlupa. Nung binibiyahe po ako sa Muntinlupa, nakasakay po ako sa BJ, pinakulay gray. Tumatakbo yung sasakyan ko na po ng umpis sa kaisipan ko na pumasok sa kaisipan ko na walay Diyos. Sabi ko, hindi ako naniniwala may Diyos. Kung talagang may Diyos, sabi ko, nagdarasal naman ako sila, nagsisinda ako ka. Namamanata siya. Naguro sa akin, sinabi ko na ito. Sabi ko, hindi ako naniniwala may Diyos. Sabi ko, kung talagang may Diyos, alam mo, wala akong alam dito. Bakit kailangan makarating ako sa Muntinlupa? Sa Muntinlupa, ako po'y nangyayaya, hindi makakain. Iniisip ko ba't ako nakarating sa lugar niya. Gusto ko rin po ibahagi sa inyo yung buhay sa Muntinlupa. Ano po? Kaya sa mga kalalakihan na nandito, huwag nyo nang pangarapin makarating sa Muntinlupa. Okay na dito sa Bulacan. Ano po? Isama nyo sa prayers nyo na magkaroon ng pagbabago sa Muntinlupa. Pero siguro ako, sa akin na, maliban siguro born na nila maging director ng bureau, tsaka lang magbabago. Pero grabe po. Ako po'y buhay na pag po, sinishare ko sa inyo yung buhay sa Muntinlupa. No? Sa Muntinlupa po, ang preso po doon basta't may pera. Lahat po ng klase ng anak doon, pwede nyo mabili. Gin, tangway, pag may budget ka, puntador, pwede rin, JNB, basta't may pera ka. Ang sugal grabe kahit saan ka pumunta, mula sa Caracol, para, High-Alay, NB, Loteng, Weteng, meron din po. Sabi nga, Panginoon, paano mababagong tao rin? Dahil akala kong araw mga kapatid, makakapagbabago po sa tao rin. Hindi po pala tanging Panginoon Diyos na po pwede magbago. Hindi po lang sa natin ang Panginoon. Ang drugs po doon, wow! Grabe. Paano mawawala ng drugs doon? Nagpapasok ng drugs doon, wardya rin. Paano man makakaptapan, wardya na. Mula sa marijuana, tabletas, cap-zero, pang-measure po, nagkalat mo sa loob ng ginagawa. Alam niyo po yung siya po ron, Lunis pa lang, inilala ko ng mga pusher sa mga victims, mga brigada. Akala mo makanin lang. Face to face yung kahit na iwan ka. Lunis pa lang, ipinapautang sa pinangguyo, linggo bayan. Siyempre, kahit wala kang pera, linggo pa naman ang bayan. Ang nasa isip mo, dadalawin naman ako bago maglinggo, utang ka, tira ka. Wow! May libitin ka, isa pa. Namamalaya mo na, lumalaki problema mo, nakakulong ka na, meron ka pa obligasyon na dapat bayaran mo. Ang tanong doon mga kapatid, paano pag hindi ka dinalaw? Yan ang pinakamalaking problema. Kung laki ng pamalo, kapal ang haba. Tapos may bangko kung saan nadapa. At di nangangulugan pag pinalo ka, bayad ka na sa utang mo. Linggo-linggo kang dadapa at papaluin hanggang di mo na babayaran ng utang mo. Tapos yung kahoy na pamalo, balila po ang tawag yan. Kung tinitignan ko, palagi nakababad sa balbing may tubig. Sabi, bakit yan yung pamalo nakababad sa tubig? Alam mo yung panoorin ko nung gamitin sa tao? Yung balila ko, pag pinalo po sa katawan ng tao, pag inangat po, sumasama po yung balat ng tao. At yung mga kasama po ako, nakita kong binawian ko talaga ng buhay ko. Nakikiusap na, pagka-araw ng linggo, nagro-roll ko sa mga hindi nakabayan. Kasi puno na lang, itim na lang yung buong likod. Nakikiusap, dito na lang daw sila paluin. May babae rin pong bayaran doon. Lalo ganitong araw, Sunday, may nagdadala pong bayaran po tayo. Basta't may pera ka, manimili ka lang beses 8, beses 8, kasi sexy. Nakakalimutan mo misis mo. Hindi na ako'y nag-iikot sa loob ng bilang ko. Pinakausap ko sa sarili ko. Dahil ko, grabe naman dito. Masahol pa sa laya. Yung masahol pa sa laya, sa laya may huli ka eh. Doon paano ka mahuhuli? Nakakulong pa na. Hindi ba mas masahol? Hindi ba? Sa laya mahuhuli ka, doon paano ka mahuhuli? Nakakulong ka na eh. Kung ako'y nag-iikot, nag-observa sa takbo ng bilangguan, may isang preso po doon. Matagal ng bilanggo yun. Siga po yun. Tinawag ako sa niya ko sa alika.
Alam ko, marami kang kilalang media, sabi niya. Pero sabi niya, makikisama ka na lang sa takbo dito. Bilanggo ka na rin lang, makikisama ka dito. Ingat po ako sa buhay ko. Nakisama po ako sa takbo ng bilangguan mga kapatid. Wala kami ginawa kundi minom, magsugal, magsyabu. Lalo po naging grabe buhay ko. Sinabi lalo naging grabe. Isang araw nung nakita ko yung sarili ko sarap ng salamin, alam mo, payat ko na. Para akong bungo. Ang haba ng balbas ko, ang haba ng buho ko. Tapos may kalendaryo na nakatingin ko sa dingding. Nung nakita ko po yung kalendaryo, nagulat po ako. Sa ako lang po naalala na ako po pala ay 2 linggo na po hindi natutulog po. Naranasan ko po sa loob ng bilang ko yung 2 weeks na gising, siya po hindi ko kumakain. Pero patuloy akong iiyak sa Panginoon. Lalo pag nag-iisa na ako sa kwarto ko. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako. Alisin mo po ako sa vision na to. Palayain mo na po ako maawa ka sa mga anak ko. Kasi alam niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos po nakikita po ang laman ng puso ng bawat isa sa atin na ito. Sabi nga, ultimo himla ng buhok natin, pinag po natin, Panginoon Diyos. Then, isang araw po, sa haba ng panahon, ako'y nananalangin sa Panginoon. Ako po ay tinugo ng ating Panginoon Diyos. Kaya ako po sinabi sa haba ng panahon, kaya kayo po kung may prayers kay Lord, wag po kayo magsawang manalangin. Ano po? Kasi po in His time, tutugurin po kayo ng ating Panginoon Diyos. Ako po ay napilang ko 1980, dasal ng dasal, iyak na iyak sa Panginoon. Ako po ay tinugo ng Panginoon Diyos taong 1994 po. May nakita akong kwarto, may black and white akong television. Meron pong ginamit ang Panginoon sa buhay ko. Pagbangon ko galing sa higaan, alam ko basta biglang binuksan ko yung TV. Tapos nakaupo, pinapanood ko yung TV. Meron po ako nakita lingkod ng Panginoon Diyos na nagsasalita ko. Ito po si Brother Eddie Villanueva po ng JIL. Nangangaral po siya. Tapos nangangaral siya, yung lahat na sinasabi niya, parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis sa akin dito? Para namang lahat na sinasabi niya, parang ako. Tapos sabi niya, hindi mahalaga ang relihiyon sa inyo. Dapat sa inyo magkaroon kayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Tapos yung sinabi niya, kayong gusto tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa maikling panalangin nito, pumikit kayo, taas niyo yung kamay, tatakbo ko sa titik. Nilakas ko po yung bolo. Alam niyo mga kapatid, pumikit ko ako. Nilakas ko po yung kamay ko. After po ng prayer, meron po akong naman, hindi ko po kaya ipaliwanag sa inyo. Pero damang-dam ako ng mga oras, iniyakap ko natin Panginoon Diyos. At nagulat po ako kasi alam ko, pumikit lang, pinasak kamay. Nagulat po ako na makita ko yung sarili ko, nakalunod po ako sa harap ng TV. Iyak po ako na iyak. Patisipon ko nga tumutulog. Hindi ko po malaman kung ano nangyari sa akin. Pero isa lamang kung natatandaan ko ng mga oras na yun, mga kapatid, ng lahat ng kasalanan ko po ay pinatawad po ng Panginoon Diyos. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga, iba-iba po ang pamamaraan ng Panginoon Diyos kasi through television na naniniwala ko kung umaga po ito yung pamamaraan din po ng Panginoon Diyos sa akin. Ano po? Kasi po nung tanggapin ko po ang Panginoon Diyos, alam niyo, automatic po ang Lord kumino sa buhay. Alam ko, pinagbubuksan yung droga ko, galit ako sa sarili ko. Hinahanap ko yung maparapangan niya kung ginagamit sa pagdadalas. Barner, puter, aluminum foil lighter, na sigarilyo. At tinatong ko sa isang lamesa. Habang binabasag ko, umiiyak. Pinakausap ko sarili ko, sabi ko, bakit mo ginanyan ang buhay mo? Bakit mo siniraan mo? Pero lang yung mga kapatid tayo ng mga anak ng Diyos. So meron tayong 24 oras sa isang araw. Ano po? Ang job po, meron siya 25 oras. Ano siya kasipag, pipilitin ka niya gamit sa Panginoon. Kasi pagkatapos ko ng gamit ko, alam niyo, may kumakatok na naman sa kwarto. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kasama ko, dami naman dalang kakanin. Sabi ko naman sa akin, Kosa, patitirahin ka namin. Libre ko, sabi, nanalo kami sa sugal talaga. E dati po doon, makatirahan ko ako na siya mo doon, mga kapatid, kasi magkakutang-utang ko. Yun, ang dami ka, walang bayad. Nagulat ako sa sagot ko rin, mga. Sabi ko, tsaka sabi ko, mga Kosa, kasi maglalaba ako ng mga damit ko. Kahit meron akong tagapaglaba ko,